And we are back again mga chong with another NBA G League at Gilas Pilipinas updates na naman tayo. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang bagong update dito patungkol sa NBA G League season. Kailan nga ba natin makikita maglaro na ang ating pambato na si Kai Sotto? Samantalang sa Gilas Pilipinas naman ngayong nag-pull out na nga ang Korea para sa November window, magpapatuloy pa din kaya ang Gilas Pilipinas? Yan ang ating mga alamin ngayon mga chong, pero bago yun, please subscribe and click the notification bell button in YouTube. At para naman sa mga nanonood sa Facebook, follow nyo na ang aming Facebook page para sa more basketball news kagaya nito. Bye. So ito na nga ang inyong pinakihintay mga chong, nandito na nga ang ating ipamimigay na sapatos. So papaano nga ba makasali dito sa giveaway na ito? Simple lang mga chong, follow nyo lang itong dalawang steps natin. Una ay mag-subscribe ka lang dito sa ating YouTube channel na Timeout PH. Pangalawa ay mag-comment ka ng kahit anong related tungkol dito sa video. At kapag umabot tayo ng 100k subscribers, ay bubunot tayo ng isa sa ating mga videos at mula doon ay pipili tayo ng isang one lucky winner gamit ang random picker. So ano pang hinihintay nyo mga chong, paabutin na natin to ng 100k subscribers. Good luck and back to the video. Ayon nga sa nailabas na report ng projectspurs.com, nakapaloob dito ang maaaring maging simula ng NBA season ngayong taon. At ayon nga kay NBA Commissioner Adam Silver, balak nilang simulan ng NBA season ngayong January. Ayon nga sa kanya, the goal for us next season is to play a standard season, an 82-game season and playoffs. And further, the goal would be to play the games in home arenas in front of fans. But there's still a lot of that we need to learn. So mga chong, plano na nga ng NBA Commissioner Adam Silver sa pagbabalik ng NBA sa January ay parang pagbabalik na rin sa dating NBA. Pero para nga daw magawa ito ay kinakailangan pa din syempre na matinding paghahanda at pag-iingat para sa mga players at sa mga manonood. So kung balak na nga simulan ng NBA season ngayong January, paano naman ng minor league nito na NBA G League? Ayon kasi dito mga chong, habang naghihintay ang mga players ngayon sa NBA G League kung kailan nga ba ang simula ng kanilang liga, ay hindi sila pwedeng mag-relax na lamang. Ito din ay dahil daw mayroon lamang silang yearly contract. Bukod dyan mga chong ay tinalakay din dito kung paano nga ba ginagawa ng NBA G League ngayon ang pagre-recruit sa mga young players. Ayon kasi dito mga chong, ever since the one-year recruitment was placed on players coming out of high school, making them wait a full season before being eligible to join the NBA. The league has been trying to recruit top young talents under the NBA umbrella through the NBA G League. Binanggit nga din dito mga chong, ang opportunity na ibinibigay ng NBA G League ay napakaganda daw para sayangin. Kaya mga chong, napakaswerte ng ating pambato na si Kai Sotto dahil naging parte siya ng NBA G League Select Team Ignite. Ayon pa nga dito mga chong, Coach Brian Shaw knowing exactly what it takes to groom young players for the next level. Not just allowing them to thrive at the collegiate level on their natural talents, makes the G League path that much more compelling. So mga chong, gaya nga ng laging sinasabi ni Coach Brian Shaw sa kanyang mga players ngayon sa NBA G League, na narito sila ngayon para palakasin ang kanilang sarili at bilang paghahanda na din sa NBA. Dahil alam naman nating lahat mga chong na most of the players ngayon dito sa NBA G League Team Ignite ay meron na talagang secure spot sa NBA. Kaya napakaganda ng kanilang ginawa dito, kumbaga parang sinecure na kasi nila yung mga top young players ngayon na alam nilang malaki ang potensyal sa NBA. At huwag kayong mag-alala mga chong, sinabi din dito, rest assured once the NBA resumes, it will be the G League in tow. Which means a 16th season for developmental basketball in Austin. Now we just need a GM, a head coach, and a roster. So mga chong, napakagandang senyales ito. Maaari na kasi natin makita ang ating pambato na makapaglaro dito sa pagbabalik ng NBA G League. Kasi kung sakali man daw na makabalik ang NBA, ay for sure mga chong ay magbabalik na din daw ang minor league nito, which is the NBA G League. Kaya mga chong, nararamdaman ko malapit na nga magsimula ang NBA G League season. Lalo na ngayon na mukhang nadadagdagan na ang mga players ngayon ng Team Ignite. Sadyang hindi lamang talaga sinasapubliko ang mga bagay na ito. Pero yun nga mga chong, excited na ako dito sa mga susunod na balita dito sa NBA G League.
Isa ito sa mga magagandang balita ngayon na nalaman natin. Habang dito naman sa Gilas Pilipinas, ngayong nag-pull out na nga ang Korea para sa November window, ano na nga ba magiging desisyon ng Gilas Pilipinas? Ayon kasi sa nailabas sa report ng Spin.ph sa kanilang website, Korea will not be competing in November window of the 2021 FIBA Asia Cup qualifiers in Manama, Bahrain. Later this month, the Korea Basketball Association or KBA made the announcement on Tuesday, citing the still lingering concerns on the global pandemic. Ayon kasi sa official of the federation shared the team concerns of flying to Bahrain, stating considering the health of the national team, I thought it was right not to go to Bahrain. Sa tingin ko nga mga chong, ito ang isa sa mga magagandang desisyon na ginawa ng Korea. Mas inisip kasi nila dito yung kapakanan ng mga players nila kumpara sa pakikipagkompetensya. Sa ngayon kasi ang Korea ay pinangungunahan ng naturalized center na si Ricardo Ratliff o mas kilala sa tawag na Ragan A, is currently undefeated in Group A na kung saan mayroong 2-0 standing na kung saan nakatakda din kaharapin ang Gilas Pilipinas on November 28 at Indonesia sa November 30. Ang senaryo ngayon dito mga chong ay maaari na ding hindi sumabak ang Gilas Pilipinas ngayon para sa November window. Ayon kasi dito mga chong, considering Gilas has yet to resume its training pending the clearance from the Interagency Task Force or IATF. Kaya mga chong, maski ang Gilas Pilipinas ay medyo nahihirapan na din sa sitwasyon natin ngayon. Bukod kasi sa problema sa pag-iwas sa kumakalat na sakit ay kulang pa din ang paghahanda ng Gilas Pilipinas ngayon. Medyo nadidelay na din kasi ang mga plano ng SBP para sa ating national team dahil na din kasi sa mas pinahigpit na mga protocols sa mga pagsasanay. Ayon pa nga dito, names for the national team pool have floated since last week. Although the Samaang Basketball ng Pilipinas or SBP has yet to make an official announcement on that matter. Kung maalala ninyo mga chong, tinalakay natin itong nakarang video ang mga players na maaari madagdag sa ating Gilas national team pool. Pero para sa panig ng SBP ay hindi pa din talaga sila naglalabas ng mga official statement. Siguro nga mga chong ay nag-iisip na din ang SBP na baka gayahin na din nila ang naging desisyon ng Korea na hindi na din tumuloy para sa November window. Kung ako ang tatanungin mga chong, mas mabuti na nga din siguro na wag na din tumuloy ang Gilas para sa November window para din sa kapakanan ng ating mga players. Kasi sa tingin ko para magiging nonsense din kung halimbawa mananalo sila kontra Korea via default. O kaya mga chong, ang pinakamagandang mangyayari dito ay i-move na lamang ng FIBA ang date dito sa November window. Nang sa gayon ay mas maayos at ligtas ang mga players. Pero kung kayo tatanungin mga chong, dapat nga ba magpatuloy ang Gilas Pilipinas o umatras na lamang gaya ng ginawa ng Korea? I-comment nyo lang yan sa baba at kung gusto nyo pa ng more PBA, Gilas Pilipinas, NBA G League at Kai Soto updates, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung notification bell button para maging updated ka sa mga basketball news kagaya nito. Shoutout nga pala sa mga chong natin na walang sawang sumusuporta.